Isang mapagpalang araw sa ating lahat, isang magandang buhay sa lahat ng mga mabubuting tao. Kumusta kayo, mga mag-aaral mula sa Baitang 10, ang ating mga grade 10? So sa pagkakataong ito ay ihahatid ko sa inyo ang maikling pagpapalalim, discussion sa ating Module 2 ng ESP Grade 10. No? Ang ating Module 2 ay pinamagatang ang kapangyarihang ipinagkaloob sa tao, ang isip o ang kanyang intellect, at ang kilos-loob o yung kanyang tinatawag na will. Bago natin talakayin at palalimin ang usapin ng Module 2 ay magbalik-aral tayo sa ating Module 1 kung saan ay tinalakay natin ano ba ang gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob. Sa madaling usapin, pagbubuod kung ano ang gamit at isip ng tunguhin ng ating isip at kilos-loob ay ibibigay ko sa inyo ang dalawang salita mula sa Latin. Ito ay ang salitang ens amans. Ang ibig sabihin ng ens amans ay umiiral ng nagmamahal. Kung tinatanong natin, ano ba ang gamit ng aking isip? Ano ba ang tunguhin ng aking isip? Ano ang gamit ng aking kilos-loob? Ano ang tunguhin ng aking kilos-loob? Ito ay ens amans o umiiral ng nagmamahal. Kaya nga sa Module 1 ay binigyang diin na tayo ay nilikhang kawangis ng Diyos. No? Binigyan niya tayo ng kakayahan na umunawa, mag-isip, at magdesisyon, mga tuwiran. At inaasahan ng Diyos na magagamit natin ito sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng pag-iral ng naayon sa batas ng pagmamahal. At paano natin naikukongkreto ang pagmamahal? Ito ay naikukongkreto natin sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa-tao. Sapagkat ang paglilingkod sa kapwa-tao at ang pag-iral ng pagmamahal ay ang tinatawag nating pagiging mabuting tao. At ang pagiging mabuting tao ay ang pagiging pagpapakatao. No? So, kaya nga sa Module 1, ang tunguhin at ang gamit ng isip at kilos-loob ay nabubuod sa dalawang salita, ang tinatawag nating ens amans, umiiral ng nagmamahal. Ibig sabihin, bakit nandito ka sa mundo? Bakit umiiral ka sa mundo? Bakit angat ang pag-iral mo sa pag-iral ng ibang umiiral? Bakit angat ang pag-iral mo sa pag-iral ng hayop? Bakit angat ang pag-iral mo sa pag-iral ng mga bagay-bagay sa ating paligid? Bakit angat ang pag-iral mo sa pag-iral ng kalikasan? Sapagkat ikaw ay nilikhang upang magmahal, nilikha upang maglingkod, at nilikha upang maging mabuting tao. No? Kaya ngayon, pag-uusapan naman natin sa Module 2, ano ba ang kapangyarihang ipinagkaloob sa tao? No? Kakayanin ba ng tao na umiral ng magmahal? Kakayanin ko ba bilang isang tao na umiral ako ng nagmamahal? Napakahirap naman ata nun, Sir Matthew. Sandali lang. Ang sabi sa Module 2, binigyan tayo ng kapangyarihan. Kakambal ng ating pag-iral ay ang pagkakaroon ng isip at ang tinatawag nating kilos-loob. Isa-isahin natin. Ano ba ang ibig sabihin na ang tao ay mayroong isip? Ang sinasabi dito sa ating aklat, ang sinasabi dito sa inyong module, ang tao daw ay mayroong isip. At ang isip na ito, ay mayroon siyang kakayahan, Meron siyang kakayahan. At ang kakayahang ito ay nalilinang gamit ang ating mga panlabas na pandama. Ang isip ng tao nung pinanganak tayo ay blanko ito, wala itong laman. Pero nagkakaroon ito ng kaalaman, nagkakaroon ito ng impormasyon dahil
Dahil sa paglilinang natin. No? At paano ito nalilinang? Dahil nga sa ating mga panlabas na pandama na pinag-aralan natin sa Module 1. Ano itong mga panlabas na pandama na ito? Yung ating kakayahang makakita, kakayahang makarinig, kakayahang makaamoy, kakayahang makalasa, kakayahang makadama. No? Dahil sa mga panlabas na pandamang ito, no, tayo ay nagkakaroon ng ugnayan sa realidad at ang realidad na ito ang nagbibigay sa atin ng sapat na kaalaman na nandito, no, na nandito at naitatatak sa ating isip. Ang isip ay may kakayahang mag-isip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay, no, na wala sa iba pang umiiral. Ang mga bagay na nilikha ng tao, ang hayop, ang halaman, ay ang kanilang pag-iral ay wala silang dikit o walang kakambal at pagkakaroon ng isang isip. Tayong tao na umiiral ay may isip, at ang isip na ito ay may kakayahang mag-isip, may kakayahang alamin ang diwa, no, at buod ng isang bagay na umiiral din na katulad natin. Ang isip na ito ay may kapangyarihang maghusga, no? Mayroon tayong kakayahang mga tuwiran. Ang isip na ito ang ginagamit natin upang tayo ay magsuri. Ang isip na ito ang ginagamit natin upang tayo ay magkaroon ng alaala o memorya, no? At ang isip na ito ang ginagamit natin upang mahanap natin ang kahulugan ng buhay, no? Ang kahulugan ng buhay. At higit sa lahat, ang isip na ito ang ginagamit din natin upang malaman natin ang katotohanan. Ang katotohanan. Ayon kay Emmanuel D, no? Kay Dr. D, ang isip daw ay may kakayahang magnilay at magmuni-muni. Kaya nga't nauunawaan nito ang kanyang sarili, no? Nauunawaan nito ang kanyang sarili, no? Tayo lang sa lahat ng umiiral sa mundong ito, tayo lang ang may kakayahang unawain ang ating sarili at kaya nating gawing object and subject ang ating sarili, no? Bakit? Dahil ang isip natin ay may kakayahang magnilay at magmuni, no? Kaya nga ang tawag sa atin, tayo bilang tao, we are a rational being, no? Man is a rational being. We are not only a social being, no? Man is also a rational being dahil meron tayong isip, meron tayong kakayahang umunawa, no? Dahil ang tao ay may isip, may kakayahan siyang pag-isipan ang kanyang sarili. Kaya nga, di ba, kung minsan natatanong natin sa ating sarili kapag may mga pagpapasya tayong ginawa, na itatanong natin sa ating sarili, bakit ba ginawa ko ito? Ano ba ang gagawin ko? Dapat ba gawin ko ito? No? Tinatanong natin ito sa sarili natin. Hindi ito kayang gawin ng isang hayop na umiiral. Bakit? Dahil wala siyang isip. Kaya nga isa sa kapangyarihang kaloob sa tao at taglay ng tao ay ang pagkakaroon ng kanyang tinatawag na isip. Dahil dito, kaya niyang pigilan ang sarili, ang udyok ng damdamin at ang kanyang pagnanasa, no? So, kakambal ng ating kapangyarihan na ito ay palaguin yung ating buong pagkatao, no? I-develop yung ating sarili, no? Dahil tayo ay may isip, no? Kaya kailangan meron tayong control sa ating sarili. Kaya nga kapag naapakan tayo ng ating kaklase, no? Hindi tayo parang aso na o pusa na kapag naapakan mo yung aso ay kakagatin yung nakaapak sa kanya. O yung pusa naman, kapag naapakan mo ay biglang kakalmutin yung paa nung nakaapak sa kanya, no? Bakit? Kasi wala silang kakayahang kontrolin yung kanyang sarili. Bakit? Dahil wala siyang isip, no? Ang tao, no, kaya niyang kontrolin yung kanyang sarili dahil mayroon siyang isip. Hindi yung kapag nasiko ka o naitulak ka lang, hindi agad susuntukin natin ito. Naapakan ka, kakagatin natin. Hindi tayo hayop, no?
pag-iisipan natin, bibigyan natin ng katwiran. Baka may dahilan, kaya tayo natulak. May dahilan, kaya tayo naapakan. No? So, ganun ang tao. Ganun ginagamit ng tao ang kanyang isip. No? Yung udyok ng kanyang damdamin ay kaya niyang kontrolin, ay kaya niyang pigilan. No? Hindi dahil gusto natin ang isang bagay na ito, sa akin ito, kukunin ko. Hindi. No? Ang tao ay may kakayahang kontrolin ang kanyang damdamin, ang kanyang pagnanasa. Isa pa, no? Sa nagagawa ng tao dahil sa kanyang isip ay ang kakayahang kumuha ng buod o esensya sa mga partikular na bagay na umiiral o yung tinatawag nating abstraction sa English, ano? Dahil sa kakayahang ito ng isip, ang tao ay nakabubuo ng kahulugan at kabuluhan ng bagay. Kaya nga ang tao ay tinatawag nating man is a meaning maker. No? Is a meaning maker. Lahat ng mga kaganapan sa yugto ng buhay natin ay nabibigyan natin ng kahulugan. No? Kaya nga kung minsan sumusobra tayo sa pagbibigay ng kahulugan. Kung minsan nabigyan ka lang ng regalo ng isang babaeng crush mo, no? Baka nagmamalasakit lang sa'yo. Pero kung minsan, ang kahulugan natin dito ay baka crush niya na rin ako. Di ba? So, kaya nating bigyan ng kahulugan ang mga pangyayari at kaganapan sa buhay natin, no? Kaya nga, kung minsan kapag sabi natin, kung minsan meron tayong mga activities at meron tayong mga gawain, o sige, balikan natin ang mga nakaraan sa buhay natin, ano? And let us put meaning sa mga nakaraan, no? Nung tayo ay elementary, nung tayo ay nasa grade 6, nasa grade 4, ano yung mga magagandang pangyayari sa buhay natin doon? Nababalikan natin ito at nabibigyan natin ito ng kahulugan. Why? Because man in his nature, he and she is a meaning maker. No? Kaya nating bigyan ng kahulugan ang mga pangyayari, no, sa ating buhay. Kaya sabi dito sa inyong module, maraming pagkakataon na nakagagawa ang tao ng mga bagay na masasabing hindi angkop sa kanyang pagkatao. Maaaring ang kilos niya ay bunga ng kanyang damdamin o emosyon. Malaki ang nagagawa ng iba't ibang sirkumstansya sa pakikitungo ng isang tao, kung kaya't may mga pagkakataong may nagsasabing natangay lang ako sa aking damdamin o hindi ako nag-isip ng husto. Kaya nga kapag hindi natin ginagamit yung ating kakayahang umunawa, yung ating kakayahang mag-isip, no, bilang isang tao, ito na lang yung ginagawa nating excuse. Naudyukan lang ako ng aking damdamin. Nangibabaw yung aking damdamin, kaya't hindi ako nakapag-isip ng tama. Pero hindi dapat ganun. Dapat ang laging nangingibabaw sa atin ay ang kakayahan nating umunawa at mag-isip. Why? Because man in his nature, we are a rational being. No? We are a rational being. We have the ability and the capacity to think. No? Pag-isipan and to reason out. No, magbigay ng katuwiran sa mga pangyayari at kahulugan ng ating buhay. Ang kilos ng tao ay isinasakatuparan tungo sa katotohanan, no? Dapat yung isip natin, no, yung kapangyarihan na ito ay nagagamit upang mapuntahan natin, ma-encounter natin yung tinatawag na katotohanan. Dito kailangang malaman at maunawaan ang paraan at dahilan ng pagkilos batay sa tinatawag nating intellect. Ito yung nakasulat sa inyong module sa page 5, no? Ang tao ay may kapangyarihan na pumili ng isa sa kilos ayon sa nabuong hangarin na ang sukdulan na layunin ay ang maidudulot na kabutihan. So, maliwanag ito, no? No? Yung paggamit natin ng kapangyarihan ng ating isip ay dapat naghahatid sa atin, no, na sa paggawa ng isang mabuting bagay, no? Yung isip natin ay nagagamit natin upang tayo ay maging mabuti at ang lahat ng gagawin natin ay magdudulot ng kabutihan, no? So yun ang kapangyarihan ng ating isip. Ano naman itong tinatawag natin na kilos loob?
no? Alam nyo ba, no, na ang kilos loob ay umaasa ito sa ating isip, no? Umaasa ito sa ating isip. Kaya sabi nga sa ating aklat sa ESP 10, umaasa ito sa isip, kaya't mula sa paghuhusga ng isip ay sumusunod ang malayang pagnanais ng kilos loob, no? Para maunawaan natin kung ano talaga itong kilos loob na to, unawain natin ito sa ganitong konsepto, no? Na kumbaga ihambing natin ito sa ating tinatawag na emosyon, no? Na tinatawag nating emosyon, no? Sa hayop, anuman ang mapukaw na emosyon ay kumikilos ito ng naaayon dito. Kung ito ay galit, maaaring mangagat ang isang aso, no? Kung galit ang hayop, maaaring mangagat ito. Depende sa kalikasan ng hayop. Samantalang ang tao, dahil may kamalayan at may kakayahan itong kumuha ng buod o esensya sa mga bagay na umiiral, dahil sa kanyang isip, maaaring ang emosyon at ang kilos loob ay nagkakaroon ng magkaibang pagkilos, no? Mag-aaring magkaroon ng magkaibang pagkilos, no? Parang ganito. Gustong-gusto mong kainin ang mga matatamis na pagkain. Halimbawa, fruit salad, ice cream, leche flan, no? Mga dessert, gustong-gusto mo ito. Pero mataas ang iyong sugar, no? Or baka isa ka na dun sa taong may tinatawag na sakit na diabetes, no? O diabetic ka na, di ba? Ang emosyon mo ay gustong-gusto mong kumain ng matamis. Pero hihiwalay ang iyong kilos. Hihiwalay ang iyong pagpapasya. Hindi mo ito kakainin dahil mataas ang iyong sugar sa katawan at maaring lumala ang iyong sakit. So, nagkakaroon ng hiwalay na paggalaw ang tinatawag nating kilos loob sa pamamagitan ng paghuhusga at pangangatwiran ng ating isip, no? Gusto ko, subalit ayaw ko sapagkat masama ang mga ito sa aking kalusugan. Ang tao lamang ang makagagawa nito at hindi ang hayop. Ang hayop, kung ano yung kanyang nararamdaman, maaaring ito agad ang kanyang magiging pagkilos at paggalaw. Ngunit hindi ang tao, no? Dahil sa kamalayan at kakayahang kumuha ng buod ng esensya ng mga bagay at umiiral, dahil ang tao ay may isip. May kakayahan ng tao na maramdaman at gawin ito dahil sa katangian ng tao na umiiral ng nagmamahal o yung tinatawag nating ens amans, no? Ito ay sinabi ni Skeller. Ang pagmamahal ayon kay Skeller ay ang pinakapangunahing kilos sapagkat dito nakabatay ang iba't ibang pagkilos ng tao. Ang pagmamahal ay maipapakita sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa na siyang pinagmumulan ng tunay na kaligayahan na hinahanap ng tao sa kanyang sarili. Kaya nga dapat yung ating will o kilos loob at yung ating isip ay laging nakaugat doon sa tinatawag nating universal calling, no, ng bawat taong umiiral. And what is your universal calling? What is my universal calling? Ano yung tawag sa atin, bakit tayo umiral? Ito ay ang tawag para magmahal. To love and to be loved. Ang magmahal at mahalin. Kaya nga yung pagkilos natin, yung pagpapasya natin gamit yung ating kilos loob, no, dapat ay dinidiktahan ng ating isip, at ang isip na ito, ang idinidikta niya ay magmahal. No? Kaya nga dito po sa module 2 na ating pinag-aralan, ano, dito sa pagpapalalim, no, na module 2 na ito na mayroong na pinamagatang ang kapangyarihang ipinagkaloob sa tao ang kanyang isip
intellect o yung ang kanyang kilos loob o yung tinatawag nating will sa English ay kailangan nag-uudyok sa tao. Nag-uudyok sa tao upang magmahal. Bakit kailangang magmahal ng tao? Dahil kailangan ng tao na siya ay maging mabuting tao. No? At paano gagawin ng tao ang pagmamahal? Gagawin niya ito, maikukongkreto niya ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang kapwa. Ang paglilingkod sa kapwa ay siyang magiging daan upang tayo ay maging isang ganap na mabuting tao. At ang pagiging mabuting tao ay ang tinatawag nating pagpapakatao. Okay. So maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating pagpapalalim dito sa ating Module 2 na pinamagatang ang kapangyarihang ipinagkaloob sa tao, ang kanyang isip at ang kanyang kilos loob. Hanggang sa muli, ako po si Teacher Matthew Santiago dito po sa aking YouTube channel, Teacher Doc Kiko Tiago. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick lamang po yung ating icon na subscribe no po sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli, sana ay lagi nating naisin at hangarin na tayo ay maging mabuting tao upang tayo ay magkaroon ng isang magandang buhay. And God bless us all.